thank you po na nakapunta po kami dito na ligtas. And sana po makauwi po kami na ligtas din. Then sa laro po, sana po wala po mga injury. O kaya kung ano man mangyari sa amin. And yun na. Amen. Yeah.日差しを背に走り出す街の中叩かれたいつものようにカウントを君に夢中なことにわけなんてないのにその腕は絡むことはないいつの間にか人に奪われ始まった離さない揺るがない Crazy for you 君が好きだと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時をぶち壊したい君が好きだと叫びたい勇気で踏み出そう思いを受け止めてほしいざわめいたフロアに賑わうテーブル越し何気ない君の視線に酔いしれ恋をしているようで踊らされてるような高鳴る鼓動にもう嘘はつけないいつになれば変わるこのもどかしい友情届けたい確かめたい I take you away 君が好きだと叫びたい何もかも脱ぎ捨て心溶かす言葉を見つけ出したい君が好きだと叫びたい今夜は返さない見つめるだけの日々なんて終わりにしよう I wanna cry for you好きだと叫びたい明日を変えてみよう凍りついてく時をぶち壊したい君が好きだと叫びたい勇気で踏み出そうこの熱い想いを受け止めてほしいAlex to! Highlights. Highlight. Ito yan. Live. Sino yung first timer? Pangalan mo bro? Ano po, Miguel? Pangalan Miguel. Nat. IK. Ian. Sino Ian? Ian Kurt. Ian Kurt. Okay. So kung nagtatanong kayo, no, ano kaya yung purpose nitong game na to? It is more than just a game, no? Ito ay bonding at saka bukod sa ma-divert yung oras natin sa kaka-cellphone o ano man yung iniisip natin, pinaplano natin masasama, gano'n ba yun? Ito, ginagamit natin itong basketball. Tapos bukod dito, ito yung pinaka-importante talaga to share the word. May question ako sa inyo, ano yung alam ninyo, sa opinion ninyo na nagiging reason bakit ang aga mamatay ng mga kabataan o kaya ano ba yung nagiging reason bakit
ano yung pinakamataas na rate ng reason kung ano yung kinakamatay ng mga tao? Drugs. Sa ano lang yan eh, sa time ni Duterte. Suicide, okay. Mataas ba yung suicide sa ano? Paano sa Pilipinas, mataas ba? Ang rate? Pangatlo. Pero sa Korea talaga mataas. Pero dito sa Pilipinas, ano yung pinakamataas? Heart attack, ano pa? Ha? Stroke, ano pa? Yan yung mga kadalasan naririnig natin. Ilan taon ka na, bro? 16. Kamusta kidney mo? Oh, yung kidney? Yung kidney? 18 years old pa lang, 16 years old pa lang, meron ng mga tama sa kidney. Ang tawag dito, talaga mong ibigay na, nagda-dialysis na lang, 16 years old pa lang. Okay? So, yun ang nagiging reason bakit namamatay yung katawan natin, nililibing natin and all, no? Pero, meron pang mas malala doon kung bakit namamatay ang isang tao. 'Di ba? Sa paradise, sa Garden of Eden, ang plano ng Panginoon doon na mamuhay yung mag-asawa. Sino yung mag-asawa na? Hindi, pinalitan na. Hindi, joke lang. Si Eva at Adan, no? Si Eva at Adan pa rin 'yon. Ang purpose ng Panginoon doon to dominate or mag-dominion and to multiply, manage yung paradise. Pero tumikim sila na durian. Nalagay. Pagkagat ni Eva, dugo-dugo yung nagkasala siya kasi na-tempt siya, no? So, sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, kung may Bible kayo, sabi dito, and the Lord God formed the man of dust from the ground. Anong Tagalog nun? Yung tao daw, yung lalaki daw na yan, si Adan, ginawa siya galing saan? Sa semento. Semento ba? Hindi. Puno ba? Putik. Hindi, sa sa Pinoy Legend yun eh. Pagka, oo, lumalabas, no? Okay. But seriously speaking, sa dust siya galing. Yung Adan, ibig sabihin ng Adan is red or yung galing siya sa dust o sa lupa. Okay? Tapos, ano ang nangyari? Bakit nagkaroon ng buhay yung alabok na yon? Kasi, hiningahan ng Panginoon, nag-impute siya. Sabihin mo sa katabi mo, impute. Yan. Pag nag-uusap kayo, may ini-impute kang information sa kanya, tama? Tapos, pag pinatagal mo pa na 6 months to 1 year yun, nagiging magkamukha na kayo. Nagiging ugali na kayo. Kasi may ini-impute kayong, ini-impute mo sa kanya. Okay? So, merong in-impute ang Panginoon sa kay Adan. Okay? Ano yun? He and breath into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Okay? So dito, itong life na ito, mga kapatid, itong life na ito, hindi lang siya yung physical life. Hindi lang yun yung nagda-drive para gumalaw yung organs natin. Okay? Yung life na hininga ng Panginoon doon sa alabok na yan na naging tao, okay? Ito ay spiritual. Okay? So, bakit ko sinasabi yon? Kasi lahat naman tayo mamamatay, tama? Opo. Lahat mamamatay. Sino pinakamatanda ninyo na nakilala? Ang tanda, kaya pala ganun yung mga move mo, ha? Okay? Okay, so itong nangyari dito, nung kumain sila, nung sumuway sila nag-disobey sila sa Panginoon, namatay ba sila physically? Hindi. Pero namatay sila sa harapan ng Diyos. Pero doon din, right there and then, tinubos sila ng Panginoon. Paano? Pumatay ang Diyos, pumatay ang Diyos ng hayop para, gawing damit at takpan yung kanilang temporal na kasalanan. Okay, yung temporary na kasalanan at that moment. Babasahin ko, dito ako magtatapos sa Ephesians chapter 1, chapter 2. Okay? So sabi ni Apostle Paul dito, and you were dead in the trespasses and sins. Pastor, buhay kami, naglalaro kami ng basketball. Bakit sinasabi ni Paul na patay kami? Yung sinasabi niya doon ay spiritual, na wala yung relasyon natin sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Dahil dun sa mga una nating mga ninuno, sino yun? Si Eva at Adan. Yung sperm cell ni Adan,
na napunta kay Eve, nagkaroon sila ng anak. Sino yun? Cain at Abel. At meron pang marami silang mga anak, mga babae. Okay? Nagkaroon sila ng mga anak na babae. And yung mga anak nila, nagkaroon ulit ng mga nagkaroon ng nations and nations. Lahat ng sperm cells na yun nanggaling kay Adan. Okay? Kaya hanggang sa atin, hanggang ngayon, natural sa atin na magkaroon ng kasalanan. Okay? Sino dito yung paggising? Paggising, gagawa ako ng kasalanan. Ganun. Okay? Siguro hindi tayo aware ng ganon. Hindi tayo aware na iniisip natin yon. Pero madalas nangyayari yon sa buhay natin. Kasi ang nature natin is sinful. Okay? Sa theologically speaking, sinful nature ang meron tayo. Okay? Natural sa atin na magkasala. Kaya sabi ni Apostle Paul dito, tayo ay namatay, tayo ay patay sa harapan ng Diyos because of our trespasses at mga kasalanan. Okay? Pero talon tayo dun sa verse 4, but God. Sabihin mo sa katabi mo, but God. Yan. Being rich in mercy, dahil sa kanyang great love, sabi dito, with which He loved us, kahit tayo daw ay patay sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan, He made us alive together with Christ. Okay? Pastor, paano nangyari yun? Kasi ganun kalawak, ganun ka-powerful ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ma-march tayo papunta sa impyerno. Lahat mamamatay. Pero after nun, judgment, kapatid. Pagtapos nun, saan ka? Nasa ship ka ba? Sabi dun sa Matthew, nasa ship ka ba? Belong ka ba sa ship o dun sa goat? Saan mo pupunta yung ship? Yung mga tupa ng Panginoon, mga followers ng Panginoon. Doon sa kung nasaan siya sinimutot. Notot ka na. Okay? Tapos yung goats, saan mapupunta yung mga goats? Ha? Saan mapupunta yung mga goats? Saan mapupunta yung mga goats? Sa impyerno. Okay, yun yung mga nag-disobey sa Kanya, sa Panginoon. Okay? Lahat mamamatay, pero lahat tayo haharap sa judgment. Now, tanong ko sa inyo, as we end, saan tayo mapupunta? Sa mga pinaggagawa natin. Siguro iniisip natin, mapupunta ako sa impyerno, Pastor, dahil sa sinabi mo, ako makasalanan ako eh. Ang good news niyan, nasa Romans 6:23. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, may pero yun ha, ngunit, no? Ano yung karugtong nun? Sa English, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ. Ang gift, yung gift ba hinihingi? Hindi, kusang galing sa kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon yun sa atin. All you have to do is to believe Christ. Bakit? Kasi nga si Kristo, sabi ni Apostle John, siya yung kordero ng Diyos. Okay? Ano ulit yung ginawa? Balik tayo saglit. Ano yung ginawa ulit ng Panginoon para tubusin yung mag-asawa? Pumatay siya ng hayop. Ganun yung ginagawa nila sa Old Testament. Yung they have to obey para matubusin sila o mapatawad ng Panginoon. Kailangan nila mag-sacrifice. Ang Panginoong Jesucristo, yung long-awaited Messiah, siya yung hinihintay na Lamb of God. And once and for all, namatay siya para sa atin. Okay? So, bayad na yung kasalanan natin. Anong gagawin natin ngayon? All we have to do is to believe. Sabihin mo sa katabi mo, manampalataya ka sa Panginoon. Okay? Wala na. Sabi sa John chapter 14 verse 6, I am the way, truth, and the life. Sino yung magaling sa English dito? Yung the, nakalimutan ko bro. Ano yung the? Wala kang option dun eh. Nakalimutan ko yung the sa English eh. Definite article ba yun? Bro? Definite article ba yung the? Ibig sabihin walang ibang option. Siya lang talaga. He is the way, the truth, and the life. Yung life na yon, parehas yun doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Kung ano yung binigay, inimpit ng Panginoon dun sa alabok na yon na naging tao, okay? Yun yung life na meron sa Panginoon. Alright? So again, young people tayo, malaki ang ating diferensya sa edad. I'm 35 years old, no?
Ako ay lumaki sa church. Bata pa lang ako ay nasa church na ako kasi pastor ang tatay ko. Pero 2017 pa lang ako nakakilala sa Panginoon. Possible ba yun, pastor? Yes! Possible yun. Okay? Kasi pag nagkaroon tayo ng encounter with the Lord, babaguhin tayo niya. Babaguhin niya tayo. Ma-experience natin yung kabutihan ng Panginoon. Makikita mo yung pagbabago natin sa mga buhay natin. Magiging buhay tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Okay. So, malinaw ba? Okay, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa maikling oras na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, sa freedom na aming natatamasa ngayon sa Pilipinas dahil free po ang pakikinig namin ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay namatay sa krus para po tubusin ang aming mga kasalanan, bayaran ang aming mga kasalanan kasi sabi mo, Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ito ay regalo mo sa amin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na manampalataya sa iyo sa lahat ng bagay, sa lahat ng desisyon. Help us, Lord God. Teach us on how to submit to you, Panginoon, wholeheartedly. Lord, ingatan niyo po ang mga batang ito at maging magandang impluwensya sila, maging magandang ehemplo sa kanilang mga kaibigan sa kanilang mga barangay, Panginoon. At makita ang pagbabago sa kanila, Panginoon, ng kanilang mga magulang para sila rin po ay magpuri sa inyo at magpasalamat. Maraming salamat, Panginoon. To you alone the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. 5 minutes yan, 5 minutes. 1, 2, 3, smile. Pa, waki naman. 1, 2, 3, smile. Wala, nakawaki na eh. Ano naman? Ano sabihin natin? Happy birthday! Happy birthday! Birthday ko sa Mandoy, ah. 1, 2, 3! Happy birthday! Palaban ako dun, ah.